Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuro ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuro ko sa inyo ang tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ng ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ng Biblia na tinatawag na Pentateuch o Torah. Ito ang mga pinakamahalagang aklat para sa mga Hudyo, ang 5 ito. Ang Deuteronomio ay ang huling salita ni Moises bago pumasok ang mga Israelita sa lupang ipinangako sa kanila. Pagkatapos ng paglalakbay ng 40 years sa disyerto, sa wakas malapit na silang makapasok sa lupaing hinirang. Dito pinaalaala ni Moises ang mga dinaanan nila at ganun din ang mga batas na binigay ng Diyos sa kanila sa bundok ng Sinai o sa bundok ng Horeb. Ang mga batas na ito ay dapat sundin ng mga tao pagpasok nila sa Kanaan. Kung tapat sila sa mga batas na ito, pananatilihin sila ng Diyos sa lupaing iyon at pagpapalain sila. Kung hindi sila susunod, papaalisin sila sa Kanaan ng mga kaaway at ipapatapon sa ibang mga lupain. Kaya dapat nilang isabuhay ang mga ito. Alalahanin natin na ang nangyari sa disyerto kung paano sila ginabayan ng Diyos nung tinawag sila sa Kanya at paano naman sila pinarusahan noong sumuway sila. Ang mga pangyayaring ito at ang mga batas ay hindi dapat nilang kalimutan bagkus ikwento sa kanilang mga anak at mga apo. Kapag ginagawa nila ang mga utos ng Diyos, hahangaan sila ng mga tao. Hahanga sila sa mga utos ng Diyos sapagkat ang mga ito ay matuwid at puno ng karunungan. Hindi sila mapapahamak ng mga kautusan na ito. Hahangaan din sila ng ibang mga tao na ang Diyos nilang si Yahweh ay malapit sa kanila at handang tumulong kung tatawagin lang nila siya. Ang karangalan ng Israel ay ang batas ng Diyos at ang pagiging malapit ng Diyos sa kanila. Sinulat ni Baruch, "Happy are we, O Israel, for we know what is pleasing to God."
Hindi nakikita ng mga propeta na ang batas ng Diyos ay pabigat sa mga tao. Ito ay ang karangalan nila. Tama ang batas at nakakabuti sa kanila. Dahil sa mga batas na pinaalam sa kanila, hindi na kailangan na hulaan pa ng mga tao kung ano ang gusto ng Diyos. Sundin na lang nila ang mga batas at matutuwa ang Diyos sa kanila. Ganito rin ang sinabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ang mga utos ko, iniibig ninyo ako. At hindi naman pahirap sa atin ang mga utos ni Jesus. Sinabi niya sa atin na magaan ang pamatok niya. My yoke is easy, my burden is light, and you will find rest for your souls. Sana huwag nating tingnan ang banal na kasulatan at ang mga kautusan ng Diyos na pabigat sa buhay natin. Ang mga ito ay dapat ikasiya natin. Matuwa tayo na mahal tayo ng Diyos, kaya nagsasabi siya sa atin at ginagabayan tayo sa wastong landas sa buhay. Ang kanyang mga batas ay ang karangalan natin. Pinatutunayan na sa loob ng 2,000 taon, na mabuti ang kanyang landas. Maraming mga tao na nagtaya na kanilang buhay sa salita ng Diyos at naabot nila ang pagkakontento sa buhay na ito at buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Pupurihin ko ang Diyos sapagkat siya ay mabuti. Malapit siya sa akin at ginagabayan niya ako sa liwanag ng kanyang salita. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.